Bagong taon. Happy New Year 2025. Ayan, no? Book natin basa pa. Naliligo lang kahit puyat. Okay? Well, ang pag-usapan po natin ito. Sa palagay po ninyo, sa tingin po ninyo, lalakas pa o lalong hihina ang mga kilalang anti-Marcos, anti-government o yung iba ay mas kilalang Duterte or Duterte supporters? Tanong lang naman. Huwag kayong mapipikon dahil bagong taon dapat bagong buhay. Mahaba ang pasensya, mahaba ang pangunawa dahil issue lang ito. Okay? Dito po sa aking mga channel, MA Pinoy TV at yung isang channel natin, Mike Abe Opinions, na bumabati lagi sa inyo ng isang manigong bagong taon. Happy New Year sa lahat ng Pilipino. 115 million na tayo sa buong mundo. Okay? So ganito. Ano ang palagay nyo? Kasi dito po sa nakaraang 2 taon at kalahati, 2022, mula June, kabuuan ng taon 2023, at itong 2024. Tapos na, 2 taon at kalahati. Marami pong batikos, marami po ang pagpuna at pamimersonal ng mga anti-Marcos na pro-China ang dating. Walang paninindigang sinabi para ipaglaban ang West Philippine Sea. Hindi sinuportahan kahit na pahapyaw man lang o bola lang ang ating administrasyon sa pakikipagtunggali sa magitan ng prinsipyo at pagsasabing atin ang exclusive economic zone ng ating bansa. Sa halip ay kanilang pinababagsak, pinabababa at pinersonal ang pamilyang Marcos hanggang sa humantong sa tangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ibig sabihin yung kanyang pamilya, pinagbantaan ng pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, yung dating Pangulo, Duterte ay napakaraming sinabi, yung mga vlogger nila, yung mga troll nila, sa halop 2 taon at kalahati, hindi sila tumigil. Pero anong nangyari? May napala ba? Natakot ba niya ang gobyerno? Napasuko ba niya ang gobyerno? Wala. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang Pangulo ay inihalal ng mamamayang Pilipino. At naniniwala ang mamamayang Pilipino na tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Siya ang elected president, dapat suportahan sa halip na pabagsakin. Ay ang ginawa po ng mga anti-Marcos from day one ay personal interest. Makabalik sa kapangyarihan, maghawak ng salapi at power ng gobyerno na alam ng Pilipino kanong plano at intensyon nila. So hindi nagtagumpay. Sa halip, puro kaso ang kanilang inabot. Sa halip, negatibo ang dating dahil pababa ng pababa sa mga survey. Kahit na sinong company ang mag-survey, pababa ng pababa ang approval at trust rating. Pero siyempre, sinasabi nila, mataas pa rin ang rating ni Sara Duterte. Totoo yun. Pero sa percentage ng pagbaba sa tuwing makakaroon ng survey result, mababa na. Katulad nung September, November, bumaba ng 10%. 10% ang ibinaba ni Sara Duterte. Pinakamababa ang kanya. Ang Pangulo, ang Speaker of the House at Senate President, ang Pangulo 2% lang ibinaba. Compare sa September at November survey 2024. Ang Speaker at Senate President ay 7% lang ang ibinaba. Si Sara, 10%. Yan ang pinakahuling survey. Ayawan ko, mayroong bagong survey doon sa December. Pero ang lumabas, bumaba lalo ang resulta percentage ng mag-amang Duterte. Former President, now Vice President, Sara. Yun po yun. Yun ang mga nangyari. Pero siyempre, hindi yun tatanggapin ng mga pro-Duterte, DDS, ang balitang ito. Pero I don't care kung ayaw nila. Ako ang sinasabi ko yung totoo. Kayong mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na naniniwala sa ginagawa ng Pangulo, okay? Kayo ang tinatanong. Kayo ang makapagsasabi. Sa palagay ba ninyo, ay magbabago o lalong hihina ang dating ng mga anti-Marcos at mga Duterte kung hindi sila titigil ng mga pagbatikos sa administrasyon? Ako kasi naniniwala, tataas pa yung level at antas ng kanilang paninira, pagpapabagsak sa gobyerno. Kasi ganun ang kanilang karakter.
Piling hari, piling sila ang tama. Kahit mali, ang piling nila tama pa rin. Pero dun sa pababa ng mga resulta ng survey, hindi nila pinapansin yon in public. Pero sa totoo lang, mayroong mga political analysts, may mga media advisor sila, alam nila yung sugat, alam nila ang epekto. Kahit nga doon sa local politics sa Davao, ramdam na nila mas malakas yung mga Nograles kaysa mga Duterte. Gusto na ng mga taga Davao magpalit ng mga local executive sa Davao, especially mayor at congressman. So ganun na nangyari. Okay? At kung hindi sila titigil, posibleng dumami pa ang mga kaso laban sa kanila. Criminal case, especially libel or corruption. Kasi patuloy po makakadiscover ng corruption. Although dito sa 2025 national budget, wala nang confidential fund ang Office of the Vice President. Wala na rin intelligence fund. Maliit na ang pera nila, 733 million na lang. Kung dinagdagan man, maliit na rin. Malayo doon sa hinihiling na 2 bilyon sana. Pero hindi binigay ng Kongreso at Senado at ng Executive Department. Hindi naman binito yung pagbawas. Tandaan nyo ha, hindi binito ng Pangulo yung provision sa proposed budget at naging budget na dahil inaproba na ng Pangulo na binawasan ang budget ng Office of the Vice President. Hindi po ginalaw ng Pangulo. Pinabayaan ng Pangulo kung ano ang ibinawas ng Kongreso at Senado. Nirespeto ng Pangulong Marcos ang desisyon ng Senado at Kongreso bawasan at hindi ibinigay ang hinihiling na 2 bilyon ng Office of the Vice President. Yun na yun. Ang ibinito ng Pangulo ay ang 179 billion na isiningit ng mga politiko sa original na budget at saka yung 26 billion na inalis sa Department of Public Works and Highway at ginawang number 1 ulit ang education sector, not only Department of Education, sa number 1 budget kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. So sa akin pong tingin, opinion at analysis, walang constitutional problem ang 2025 budget. Pero kung gusto nyong ipetisyon before Supreme Court o questionin, abay malaya kayo. Sabi nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice, sa tingin niya, legal ang lahat ng budget na ito. Ngayon, kung gusto nyo questionin, gusto nyo magpunta ng Supreme Court, malaya po kayo. Paninindigan ng Palaso ng Malacanang na tama ang budget. Okay, balikan ko lang sandali yung issue ng tinatanong ko. Sa tingin po ninyo, lalakas o hihina pa, lalong hihina ang anti-Marcos o ang mga Duterte sa pagpasok ngayong taong, itong taong ito, 2025. Matapos nga po ang 2 taon kalahati na kanilang paninira, pagpapabagsak, people power, no power, no people. Marami mga rally, walang nangyari. Okay? Nag-away-away pa yung mga vloggers, nagsulutan pa, nagsiraan pa. Hindi ko alam kung perang pinag-aawayan o kung ano man, ay inggitan kung ano man. Anyway, yun lang yun. Okay? Ano ang inyong masasabi? Maging positibo tayo, magpakatotoo. Maging bukas ang kaisipan, walang personalan, ito ay tanong lang at pagtalakay lang dahil ako ay laging entitled sa aking opinion. Lahat tayo entitled sa opinion at analysis sa mga issue. Sa tingin ko po, sa aking opinion, pag hindi nagbago ang galawan ng mga anti-Marcos, hindi sila makakakuha ng maraming suporta. Lalong mawawala, lalong hihina. Ano ang inyong masasabi dyan? Please like, share ang ating mga video.